Kaya sumigaw si Greed kay Doren. Kaya mo yan Doren, ikaw ang aking liwanag at pag-asa. Ngunit hindi nila namamalayan na ang spell ng mga Yaten ay natapos na, kung kaya't ito'y ginamit agad para atakihin si Doran. Ang iyong isip at lakas ay madudurog. At ikaw ay magiging isang manika na may nawawalang kaluluwa. Si Doran na napatingin sa atake, sabay sabi. Hindi maaari ito, ang spell na yon. Nang makarating ang black spell kay Doran, agad siyang napasigaw sa sakit. Ang mukha naman ni Greed ay nanglupot na pagtanto niya na nasa maling side siya. Binabawi ko na ang mga sinabi ko. Actually, dati ko pa gustong maging utusan ng Yaten. Balimbing ang ating bida, Boy Seth, at napatawa naman ng malakas ang isang member ng Yaten sinabi niya kay Doren. Huhahaha, ito ang mga insektong kumakaway na parang langaw na lang sa ating paningin. Ngayon ikaw ay, hindi pa natatapos magsalita. Sinabi naman ni Doren sa hangal na, I am Steam Shadow Doran. Ang talam ng anino. Na nagpoprotekta sa pamilya, lagi kong gagawin ang aking mga tungkulin hanggang sa wakas. At nagulat ang mga Yaten nang makawala si Doren sa spell, pati si Greed na napasabi na lang na. Nalagpasan niya ang black magic. Pero siya ay NPC lamang. Sa kabila ng lahat, napansin naman ni Doren ang mga Yaten na nagpo-formation. Naghahanda sila ng isa pang incantation. Hindi ko kayo kailanman bibigyan ng pangalawang pagkakataon mga hangal. At agad namang ginamit ni Doren ang kanyang blade na may kasamang kidlat at nagliliwanag sa kapangyarihan. At naghanda naman ang mga believers sa atake ni Doren. Dahilan upang magulat sila Greed at Doren na nasangga lang ng walang kahirap-hirap ang atake. Sa kabila ng lahat, nagulat si Greed nang marinig niya na may nagsalita na isa pang babae. Ito ang aking maswerteng araw. Nakakabahala na baka makuha mo at mapangalagaan mo ang ritual na ito, ngunit ito din ay ang aking quest S rank. Ang isipin na ang isang pinangalan ng NPC tulad ni Doren ay magiging kaaway ko. Ang tagal ko nang hindi nakakaramdam ng ganitong excitement. Papayagan mo ba akong labanan ka? Siya si Yora, at tinatawag siyang Blood Witch. Number 1 black magic player sa mundo. Ikalima sa pinakamalakas sa rankings. Siya ang player mula sa South Korea. At isang pinakasikat na player sa mundo. Na sa kanyang pisikal na kagandahan at mahuhusay na kakayahan, at madalas na lumalabas sa screen ng TV. At balik tayo sa laban nila. Bigkas ni Yore kay Doran. Anong swerte? Ang isipin na paghahanap ko ng matagal sa'yo para lang makalaban kita. Ito ay napakasaya. At napatingin siya kay Greed dahilan upang siya'y tanungin. Ikaw ba ang kumuha sa S-rank quest na ito? Si Greed na hindi man lang nakapagsalita. At sinabi ni Yore kay Greed. Ang lugar na ito ay perpekto para sa akin upang subukan ang aking bagong skill nang walang anumang mga kamera sa paligid, at lahat ng ito ay salamat sa iyo. Napansin naman ni Yora ang mga kagamitan ni Greed. Pero nakasuot ka ng armor mangle at gumagamit ng Mammon Greatsword. Hindi ba magiging mahirap na laban ito kung level 80 player ka? Si Greed na kinabahan sa sinabi ni Yora. At napaisip na lang ng malalim. Haste, mali ang aking level. Kahit na pwede ko pa itong gamitin maliit pa rin ang aking rango. Nang mabalik ang diwa ni Greed. Huwag masyadong matakot Greed. Ang taong nasa tabi ko ay isang NPC at malakas, kaya wala akong dapat ipag-alala. Ngunit si Yora ay naghahanda na para umatake at sinabi niya sa dalawa na. Actually, hihingi talaga ako ng favor. Kailangan ko ng kalaban para ipagdiwang ang aking pagiging level 230. Habang nagsasalita si Yora, agad namang sinabi ni Doren kay Greed na, Warrior, kumilos na tayo. At napatingin lang si Greed kay Doren. Sabi ni Doren kay Greed, huwag kang mag-aalinlangan. Kung mas mabilis ka man lang, maaari kang laging manalo sa laban, at agad namang humakbang si Doren na napakabilis para atakihin si Yora. Si Yora na narinig ang mga sinabi ni Doren. Nakakahanga ang mga sinabi mo, ang kaso ayokong marinig yan mula sa NPC na katulad mo. Nagpakawala naman ng spell agad si Yora. Dahilan para matrap si Doren sa kanyang mga paa. Ang aking mga binti, ngunit ito'y isang maliit na bagay lamang kay Doren. Ang skill mo ay hindi ako mapipigilan, ito'y walang epekto sa akin. Habang binaliwala lang ni Doren ang spell, binalik naman niya ang sinabi ni Yora. Hayaan mong ibalik ko sa'yo ang pabor. Matapang na ginamit ni Doren ang kanyang blade para umatake. Nakangiti namang sinabi ni Yora kay Doren. Nagamit mo na ang napakaraming mong stamina. Gaano ka kahanga-hanga? Sagot naman ni Doren. Mayroon akong sapat na lakas upang harapin ang mga bastos na tulad mo. Napatingin si Doren sa kanyang likuran. Ano, saan nanggaling ang atake na yon? Habang nakikita niya ang papalapit na spell sa kanyang harapan. Agad naman nagsalita si Yora.
Maaari mo akong pasalamatan ngayon. Gagawin kong mas magaan ang malakas mong katawan sa pamamagitan ng pag-aalis ng lahat ng iyong dugo. At napasigaw si Doran ng malakas sa atake na yon. Gawak! Si Greed na nakita ang lahat ay nababahala na sa nangyayari at napaisip. Hindi maaari ito, delikado na ako dito. Kung mamatay ka, tapos na ako. Tuwang-tuwa naman si Yore sa nangyari. Sabay sabing, isa itong advanced na kasanayan na gumagamit ng 30% ng aking mana. Kung kaya't tapos ka na, ngunit si Doran ay napalibutan ng kumikinang na aura. At pinakita niya ang singsing na nagliliwanag. At sinabi niya na, ikaw ay isang mayabang na maliit na itim na salamangkero. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lakas ng isang kapangyarihan na nagpoprotekta sa isang pamilya sa loob ng 100 taon. Nabigla naman si Yore sa nangyari. Agad na sinabi niya, paano mo puwersahang gumamit ng level 220 na skill? Si Greed na nagtanong kay Doran. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Sagot niya kay Greed. Salamat sa singsing na ito, ang mga kakayahan nito ay medyo espesyal din. Habang hindi perpekto ang proteksyon nito, ngunit naprotektahan ako nito mula sa sumpa ng babaeng yon, at mabilisan ang aking paggaling. Si Greed na namangha sa kapangyarihan sa singsing, kung kaya't sinabi niya habang nakaturo sa sarili at parang kingkoy ang mukha. Ibigay mo sa akin. Napakunot naman ang mukha ni Doran. Medyo matatag ka sa pagkakasabi ng ganyan, alam mo ba? Sa anumang kaso, hindi ito makapangyarihan sa lahat, kaya kailangan nating magmadali. Oras na para itulak siya pabalik warrior. At agad namang umatake si Doran. Pero hindi man lang ito natamaan ng magician. Ngunit naiinis at napaisip, mas matibay pa siya sa inaakala ko. Kahit na ginamit ko na ang huli kong malakas na skill. Kailangan kong tiyakin ang reputasyon ko bilang pinakamataas na ranggo sa mage. Mapunta tayo kay Greed. Si Greed na kung ano-ano ang naiisip. Ang tanging variable na hindi ko isinasaalang-alang ay maging mandirigma. Ngunit gaano kadelikado ang isang mababang level na gumagamit sa isang mataas na level na lugar tulad nito. At nang mapalingon si Greed, nagulat siya nang makita niya ang mga yatan. Ano, nag-respawn na sila. Pasigaw naman na sinabi ni Greed kay Doran habang nanginginig sa takot. Sir Doran, ang mga kultong mage ay muling lumitaw. Nakita naman ni Yora ang nangyari. Nakakainis, hindi ko nais na makumplito ang quest na ito sa tulong ng ilang NPC. Gayunpaman, ngayon na ang pagkakataon ko. At agad namang spell ng magic si Yora. Pinakamadilim na Diyos, magtanim ng takot sa mga lumalaban sa iyo, ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ko, ako ang iyong sisidlan. Nang matapos si Yore sa pag-spell, agad naman niyang sinabi na, ngayon, tapos ka na talaga Doran. Ito ang aking ultimate spell gamit ang lahat ng aking mana sa maximum na output. At pinakawalan na nga ni Yora ang kapangyarihan. Sabay sabing, Dark Storm. Sila Greed na nakita ang spell parating sa kanila. Si Doran na nakita ang kapangyarihan, tanggap na niya ang pagkatalo. At napalingon na lang siya kay Greed. Bago pa man sila tamaan at sumabog. Nang makita ni Yora ang pagsabog, agad niya namang sinabi, sayang, medyo napakaraming kagamitan sa loob ng templong ito, o well at least patay na sila. Ako dapat, ngunit, hindi pa natatapos magsalita si Yora nagulat siya nang makita niya sila Greed at Doran na nakatayo pero na halos hindi man lang nasaktan sa ultimate spell niya. Dahilan para mapakagat sa labi at mapaisip kung paano nangyari ang lahat ng iyon. Buhay pa sila pagkatapos ng sabog na iyon. Bakit may ganito kalakas na hindi ko kilala? Sino ba ang lalaking ito? Si Greed na hindi makapaniwala sa nangyari at napatanong na lang. Ano, mayroon pa akong 1 HP. I'm sure na natamahan ako ng malakas doon. Oo nga pala, tama, naalala ko, nagkaroon ako ng ganitong kakayahan. Balik tayo kay Yora, na nagtataka pa rin. Sino ba siya? Akala ko level 80 plus pa lang siya. Habang feeling gwapo ang atin bida na para bang inaasar si Yora, agad namang ginamit ni Doran ang balikat ni Greed upang makatalo ng mataas para sa panibagong atake, at pasigaw na sinabi niya. Hindi ko ba sinabi sa'yo? Ang mananalo ay ang palaging mas mabilis. Naalarma naman si Yora sa gagawin ni Doran kung kaya't naghanda na rin siya. Sinasabi mo ba na ito na ang huli? Masyado mo akong minamaliit. Tanggapin mo ito. Crystal Shield. Si Doran na nabigla. Hindi pwede ito. May natitira pa siyang spell. Matapos ni Yora umatake, agad niya namang sinabi na, halos lahat ay nagawa ko na, kailangan ko na lang din tapusin ang bastos na iyon bago pa mahuli ang lahat. Ngunit hindi niya na nakita si Greed sa paligid dahilan upang magtaka si Yora. Ano, umalis na lang, hindi man lang gumalaw kahit na malakas pa siya. Ano ang nasa isip ng hangal na iyon?
Mapunta tayo sa tunay na mundo. You have died. Natalo ka ng 2 levels. Level -3 ka na ngayon. 2 beses ka nang namatay, sa loob ng 24 na oras hindi ka makakapag-login sa susunod na 12 oras. Si Grid nang mabasa ang notification at maalala ang naganap sa game world. Boyset, team kill lang ba niya ako? Kainis talaga ang Doren na yon. At mabalik tayo kay Yora. Ibinigay mo ang iyong quest sa akin. Ang lakas ng loob mo. Upang subukan ang aking simpatiya. I swear hahanapin kita. Hindi kita mapapatawad. Giit ni Yore sa sarili para kay Grid. Balik tayo kay Grid. Ang bastos na Doren na yan. Binigyan niya ako ng isang quest na hindi ko gusto. Pagkatapos, para lang patayin ako. What an unlucky NPC. Hindi man lang nakatulong sa akin. Kasalanan lahat ito ni Yora. Kung hindi dahil sa kanya, ako'y nasa happy ending na sana. Hindi, mahirap aminin, ngunit ito ay isang laro kung saan nilalamon ng malakas ang mahina. Kalmahan lang muna natin tumingin sa mga bagay-bagay. At pinakalat naman agad ni Grid ang kanyang post para kay Yora. User Forum. Creator, Grid. Si Yora ay basura, nakialam siya sa quest ng isang mababang antas ng user. Hindi ganon kaganda si Yore sa totoong buhay, may dumi siya sa ilong. What's so good about Yore? May bulok siyang pagkatao. Si Grid na tuso ay tuwang-tuwa naman sa ginawa niya. Pinakamalaking tall-onan ka sa mga kapitbahay mo. Mawala kay Yora. At habang busy si Grid sa kakatype, hindi niya napansin ang babae na paparating. Kung kaya't nagulat siya nang magsalita ito. Kuya, baliw ka na ba talaga? Siya si Shin Sehe, 17 years old. Shin Young-woo younger sister. Tignan mo ang nagmamantika mong buhok. Ilang araw ka na bang hindi naliligo? Sabi ni Sehe habang naglilinis ng kalat ni Grid sa kanilang kwarto. Tika lang, kumikita ka ba talaga ng pera dyan sa laro mo? Tanong ni Sehe kay Grid. Alam mo ba, ito ay isang sikat na laro na may higit sa 2 bilyong manlalaro. Kung seryoso kang maglaro, maaari kang maging matagumpay. Sagot ni Grid sa kapatid. Ngunit hindi napansin ni Grid na nabasa ni Sehe ang mga post niya para kay Yora. Dahilan sumimangot ang mukha ni Sehe. At agad naman nagdahilan si Grid habang pinapakita ang lubad na nakatali sa kanyang kamay. Kasalanan niya iyon, wala akong ginagawa. Pero hindi pere naniwala si Sehe sa mga sinabi ni Grid. Kung kaya't sinabi niya na, hindi ako makapaniwala na ginagawa ni Kuya ang mga bagay na tulad nito, nakaka-disappointed. Oy, mali ang akala mo. Ribat ni Grid sa kapatid. Kaya napaisip na lang si Grid nang makaalis na si Sehe. Boyset, kahit dito, talagang ginugulo din ni Yora ang buhay ko. Makalipas ang sandali, si Grid nanood na lang ng TV sa sala. Makapanood na nga lang ng satisfied news. Ngayon, nasiyahan kami sa pakikipanayam sa isang rising user. Please, mangyaring batiin ang mga manunood natin sir. Sabi ng host sa TV. At nagsalita naman agad ang user. Kumusta na kayong lahat? Alam nyo naman kung sino ako diba? Ako si Cats. ID, Cats. Level 203. Warrior. Nang makita ni Grid si Cats, agad naman siyang napaisip. Cats. Ang sikat na mayabang na brat na iyon. Balita ko anak siya ng isang malaking korporasyon. Balik tayo sa host ng TV. Sir Cats, naakyat mo ang pinag-isang rango sa ika-53 na rango sa napakaikling panahon, lahat ay nagtataka tungkol sa kung paano mo nagawa ang tagumpay. Sagot naman ni Cats sa tanong habang nakangiti. Haha, yun lang ba? Siyempre, nagawa mong tumalo ng 30 level sa loob lang ng 3 buwan, sabi ng host kay Cats. Si Grid na nakikinig sa balita at nagulat nang marinig niya ang sinabi ng host. Ano? Paano? Inabot ako ng taon bago ako umabot sa level 70. Wait, bago ko sagutin yan, Korean program ba ito? Ang top ranker ng Korea ay si Yore, tama ba ako? Tanong ni Cats sa host. Yes, tama iyan. Sagot naman ng host kay Cats. Agad namang nagsalita si Cats ng matapang at walang pag-aalinlangan sa TV. Listen up Yora, ito na ang katapusan ng iyong era. Kukumpletuhin kong durugin ang iyong pride at magiging susunod na top ranker. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Please, bagsakan nyo naman ako ng malupitang subscribe at like na rin para patuloy tayong mag-rank up. Pa-share na rin para sabay-sabay na tayo makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!